Iginit ang kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na hindi pag-atake sa press freedom ang naging pag-aresto kay Franco Mabanta at kanyang mga kasama. Samantala, tinuturing na rin ng National Bureau of Investigation na person of interest ang PGMN anchor na si CJ Hiro. May unang balita si John Consulta. Matapos arestuhin dahil sa pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez, dinala na ang social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Doon siya kukulong, pati ang 4 pang kasamahan. Ayon sa NBI, may tinitingnan pa silang iba pang personalidad mula sa PGMN. Kabilang dito ang PGMN anchor na si CJ Hiro. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama si Hiro sa inireklamo, kaya tinuturing siya ngayong person of interest. Bilang bahagi doon ng pangingikil, may ipinadalang video clip sila Mabanta kay Romualdez na makakasira raw sa kongresista at naroon sa video clip si Hiro. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. Ipapatawag namin siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya eh. But we want to exercise caution. Sinusubukang makuha ng GMA News ang panig ni Hiro. Naka-deactivate na ang kanyang mga social media account. Ang kampo ni Romualdez, iginit na hindi pag-atake sa press freedom ang pag-aresto, kundi kaso umano ng extortion. PGMN is twisting the narrative. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities, and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law. Anumang material o expose na sinasabing hawak daw ngayon ng PGMN ay irrelevant o walang kaugnayan sa iniimbestigahang aligasyon ng extortion. If anyone believes he has evidence of wrongdoing, the proper recourse is simple. Release it. Submit it to the proper authorities, and let the proper institutions act on it, not use it as leverage in exchange for money. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago, and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Ang ganito raw gawain ay nakasisira sa lehitimong pamahayag at nakapipinsala sa tiwala ng publiko sa mga tunay na media institusyon. Nakausap ng mga member ng media ang abogado ni Mabanta sa inquest ng mga respondent, giit niya. We felt very confident of our defense. We saw the fatal flaws of the complaint affidavit, the evidence that they've attached, and we are really confident that we built a very strong defense. Ayon kay Director Matibag, may iba pang mga government official ang nagparamdam sa NBI. Ilan po mga nagpaparamdam, if you don't mind? Marami-rami na po. Basta nasa gobyerno po. At may mga private personalities din. Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila. But from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Hinihingan namin ng panibagong pahayag ang kampo ni Mabanta tungkol dyan. Pero nauna lang itinanggi ni Mabanta ang aligasyon ng pangingikil. We definitely didn't extort Speaker Romualdez. Sabi pa ni Mabanta, set up ang nangyari pag-aresto. Sagot dito ng NBI, Nakita mo yung tendency na to avoid yung mabidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman nata yun, nasasabihin natin sirap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos. Nakausap din ng GMA News ang isang NBI agent na nakapagkita sa mga kasamahan ni Mabanta para maghatid ng pera. Nag-instruction sa amin na dalhin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Nag-apply na raw ang NBI ng cyber warrant para sa mga nakuha nilang mga gadget ng mga suspect. Ito ang unang balita. John Consulta, GMA News.